Sabado dito sa DWIZ-FM 89.3 News Radio Dagupan. Isang maliwalas na umaga ng ating pagbati. Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. Araw po ngayon ng Huwebes at ngayon huling araw ng buwan ng Abril. Huling araw na rin po ng araw ng Todo Balita. At syempre kahit po huling araw na nandito pa rin kami sa inyo upang ihatid po ang ating mga balita sa ating bansa sa ibayong dagat at pagtalakay pa rin po natin sa ating mga lokal na balita. Kami po yung mga tagapagbalita ko po, Susan Valdez Yadaw, kantabay po natin. Ang kasama natin si Carol Liway Iparagire. Kantabay natin sa technical side si Karandi Castelo. Nakuha pa sa background yung yung Okay, dumako na po tayo sa ating mga headlines, sa ating balitang pambansa. Supreme Court nilinaw forthwith sa Constitution. AFP wala makapasa destabilization plot. Todo Balita. BP Sara Duterte impeachment lusot sa Kamara. Todo Balita. Balita sa ibayong dagat, US maglalabas ng special passport na may larawan ni Trump. Todo Balita. Sa ating balitang lokal, insidente ng sunog sa sanitary landfill. Official na fire out. Todo Balita. Mga serbisyong civil registry dinala sa Amang Perez sa bayan ng Bayangbang. Todo Balita. Veterinary Medical Mission isasagawa ng Provincial Vet Office at LGU Mangaldan sa Barangay Malabago ngayong araw. Todo Balita. At ngayon sa detalye ng ating mga balita. Nilinaw ng Supreme Court ng ibig sabihin ng forthwith sa konstitusyon ay nangangahulugang sa loob ng makatwirang panahon at hindi agarang pagdaraos ng paglilitis kahit may sapat na direksyon o diskresyon ang Senado sa paghanda nito bilang impeachment court. Ito ang pinaliwanag ng Supreme Court matapos ibasura ang petisyon naglalayong pilitin ang Senado na agad mag-convene bilang impeachment court upang litisin si Vice President Sara Duterte. Sa inilabas na press briefer ng Korte Suprema nitong Miyerkules sa botong 14-0 pinagtibay ng NBank ang desisyon na hindi maaaring gamitin ang mandamus upang utusan ng Senado dahil sa isa itong kapwa sa ngayon ng gobyerno na may sariling kapangyarihan. Ayon sa Supreme Court, walang kapangyarihan ng hudikatura na panghimaksukan ang mga aksyon ng Senado sa loob ng saklaw nito, maliban na lamang kung may malinaw na grave abuse of discretion. Matatandaan pinagtalunan ng mga senador at kongresista ang salitang forthwith matapos na hindi agad umusad ang impeachment trial ni BP Sara noong 2025 kung saan Senator Francis Escudero pa ang Senate President.
o nanindigan ng Armed Forces of the Philippines na walang beripikadong impormasyon hinggil sa mga paggapang ng ilang retiradong militar para suportahan ang posibleng People Power Revolution. Ayon kay AFP spokesperson Colonel Cerces Trinidad, hindi maaaring seryosohin ang sinasabing destabilization plot dahil wala namang katotohanan na may nangyayaring recruitment sa hanay ng AFP. Noong Lunes ay nataasan ng Malacanang ang Law Enforcement Agency na binipikahin ang revelasyon ni Senate President Pro Tempore Panfilo Lacson na ilang retiradong general ang umano'y nag-recruit sa hanay ng AFP para suportahan ang posibleng People Power Revolution. Samantala, hinihimok ni Senator Francis Chis Escudero ang gobyerno na kunin ang 30 billion Rice Competitiveness Enhancement Fund o RCEF na nilikha sa ilalim ng Republic Act No. 11203 para tustusan ng mga intervention sa nahigit pa sa panandaliang tulong na pera upang protektahan ang mga magsasaka mula sa El Nino at tumataas na gastusin sa buong mundo. Itinuro ni Escudero ang 15 billion donasyon para sa other priority programs, activities and projects sa ilalim ng RCEF o Rice Tarification Law na maaaring i-redirect sa mga intervention na pinakamabisang nagtataguyod ng produktibidad ng mga magsasaka, supply resiliency at tumutugon sa food security emergency situation sa bigas dahil sa kakulangan ng supply o hindi pangkaraniwang pagtaas ng mga presyo. Isa pang pwede na makatulong sa ating mga magsasaka ay yung portion na 30 billion mula sa Rice Competitiveness Enhancement Program, specifically the 15 million o 15 billion for other priority programs ayon pa kay Escudero. At sinabi niya na ang pondong ito ay maaaring immobilize for expanded financial assistance, rice credit at irrigation projects. Binigyan din ng veteranong mambabatas ng mga intervention ng gobyerno sa panahon ito ng pinagsama-samang krisis na minarkahan ng paparating na dry spell ng El Nino at global fuel shocks mula sa mga tensyon sa Middle East ay dapat na forward-looking. Makakatulong ang short-term and immediate ayuda, subalit kailangan din natin ng mga pangmatagalang programang magpapatibay sa produksyon at magbibigay ng kakayahan sa ating mga magsasaka na hanapin ang tagtuyot at mataas na presyo na langis, aniya pa. Dumako naman tayo sa ating balita. Sa ibaing dagat, maglalabas ang United States na limitadong commemorative passport para sa ika-250 anibersaryo ng bansa sa Hulyo. Ayon sa State Department, lalagyan ito ng larawan ni President Donald Trump na magiging kauna-unahang pangulo na tampok sa US passport. Maglalagay din ng maliit na gold na watawat ng Amerika na may numerong 250 sa likod ng passport. Tinatayang 25,000 hanggang 30,000 piraso ang ilalabas at magiging available ito sa Washington DC bago sumapit ng July 4. Mananatili ang seguridad ng passport pero magkakaroon ito ng espesyal na disenyo kabilang ang gold na detalye at pirma ni Trump. Ang mga mag-a-apply sa Washington ang unang makakakuha nito, habang maaari pa rin kumuha ng regular na passport sa ibang lugar o online. Ayon kay State Department spokesperson Tommy Pigaut, layunin ng espesyal na passport na gunitain ng makasaysayang anibersaryo ng bansa habang pinapanatiling mataas ng taas ng seguridad ng dokumento. Kaugnay sa sanitary landfill fire incident, deklarado na ang fire out sa sinagawang close-out meeting kahapon. Bilang City Disaster Risk Reduction Management Council Chairperson, pinasalamatan ni Mayor Art Brian Celeste ang lahat ng tumulong, lalo na ang Bureau of Fire Protection sa kanilang masigasig na pagtugon, dedikasyon at walang
o walang sawang pagsisikap upang tuluyang mapula ang sunog at mapanatiling ligtas ang komunidad. Kinilala rin ang pagtutulungan ng iba't ibang ahensya, responders at mga katuwang na naging susi na matagumpay na pagresolba sa insidente. Sa tulong ng pagkakaisa, muling pinatunayan ng diwa ng bayanihan sa harap ng matinding pagsubok, dulot ng sunog, ang yung tapang malasakit at pagkakaisa ang naging liwanag sa dilim ayon pa kay Celeste. Nagpasalamat ang alkalde sa bawat isa na naglaan ng oras, pagod at puso upang malagpasan ang pagsubok na ito. Ang yung suporta at pakikisa ang naging susi sa ating tagumpay. Ang yung kabutihan at dedikasyon ay patunay na sa kabila ng kalamidad, ang bayanihan at pagkakaisa ay hindi matitinag. Hindi na kailangan bumiyahe pa ng malayo ang mga residente ng barangay Amam Perez para asikasuhin ang kanilang mahalagang dokumento dahil noong kahapon, Abril 29, mismo sa kanilang barangay dumating ang local civil registry office sa pamamagitan ng programang Your Name, Your Right. Kaya naman dagsa ang mga mamamayang gusto magpaayos ng papeles. Maaga pa lang kapansin-pansin ang pila ng mga residente. May dalang mga dokumento. Umaasa may itatama ang mali at makukumpleto ang kanilang mga records. Para sa marami, ito na ang pagkakataon na matagal nilang hinihintay. Samantala, pinaliwanag ni Municipal Civil Registrar Ismael Malikdom Jr. sa simpleng paraan ang mga proseso at batas sa Civil Registry upang mas maintindihan ng mga residente kung paano nila maayos ang kanilang mga dokumento. Sa bayan ng Bugalyon, alinsunod sa Civil Service Commission Circular No. 13, 2017, Guidelines on Mandatory Random Drug Tests for Public Officials and Employees, at sa Dangerous Drugs Board Regulation No. 2, 2004, nagsagawa ang pamalang bayan ng Bugalyon ng mandatory drug testing para sa lahat ng kawani upang matiyak ang isang drug-free workplace at mapanatili ang integridad ng serbisyo publiko. Layunin nito na masiguro na lahat ng kawani ay hindi gumagamit ng pinagbabawal na gamot, matukoy ang mga nangangailangan ng intervention at rehabilitasyon at mapalakas ang tiwala ng publiko sa mga lingkod bayan ng Bugalyon. Sa bayan ng Mangaldan, dalhin ng alagang muning at bantay sa Malabago Elementary School, covered court ngayong Huwebes, Abril 30 para sa Veterinary Medical Mission, handog ng Provincial Veterinary Office, katuwang ang lokal na pamahalaan ng Mangaldan sa pamamagitan ng Municipal Agriculture Office. Magtatagal ang Veterinary Medical Mission mula alas 8 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali kung saan tampok ang mga libreng serbisyo, castration o kapon, spaying o neuter female cats only, anti-rabies vaccination, deworming, vitamin supplementation, consultation. Pinapayo naman ng mga pet owners sa mga malagang panuntunan. Ang mga alagang hayop ay dapat malinis at walang sakit. Para sa mga nagpapakapon, neuter. 8 oras sa fasting para sa alagang hayop, Manila paper at blade per pet, at limitado sa 3 alaga para sa may-ari, at e-collar para sa alaga pagkatapos ng operasyon. Bukas para sa lahat ng barangay sa Mangaldan ay sasagawang veterinary medical mission, ngunit ipatutupad ang first come first serve na sistema pagdating sa pagpapalista at pila. Sa ating balitang sports, nanganganib na mapurnada ang nakatakdang rematch ni Floyd Mayweather Jr. at Manny Pacquiao Pacquiao. Ito ay ayon sa boxing promoter na si Eddie Hearn na sinabing ang labis na drama sa nakatakdang rematch ni Floyd at Manny ay nagbabadya ng kanselasyon sa laban sa Setyembre sa The Sphere sa Las Vegas. Ito mo nakarang linggo ay nanunsyo na ang rematch ng dalawang boxing legend na ipalalabas sa Netflix. Ayon sa kampo ni Manny, isa itong professional bout. Pero giit ni Floyd, isa lamang itong exhibition kaya hindi madudungisan ang malinis niyang 50-0 kartada. Sumanya ko po ang ating newscast sa ating todo balita at komentaryo. Inyo po ang tagapagbalita ko po si Susan Valdez Yadaw. Kantabay po natin sa technical side si Randy Castelo. Oras ganap ng alas 5:22. DWIC
Uy Suki! Mananap kayo na mamuran sa saliwan? Malinis tan sariwan panangan para agaw-agaw yapon siya no walay okasyon? Walay suggestion meet si kayo! Galila at Macador Market. Yadiman, makasaliw na mamura. Sariwa, tan malinis, yasasaliwan niya karne na baboy tan baka. Manok, sira, pising, tan nanduruman Ricardo para at panangan. Narumog yumat at Macador Market susaliwan na dry goods, groceries, panangan, tan walamat sulakuan na prutas. Anthony Seren so alagaran nyo. Gawa yung nanduruma supon sa'yo agaw-agaw at Macador Market. Lukas agaw-agaw sa Macador Market. Manlapod alas 4 at palbangon. Anggad alas 8 yalabi. Bisita kila at Macador Market. Galvan tan Zamora Street. Jad Downtown at Syudad na Dagupan. Magandang araw po sa ating lahat, sa ating mga bisita. Inaanyayahan ko po kayo sa aming lungsod ng Alaminos para po mabisita at ma-experience ang ating mas pinagandang 100 Islands. Marami na pong pagbabago sa ating mga isla at sana makita namin kayo dito sa aming lungsod para po makapag-swimming, makapag-enjoy kasama ang inyong barkada at ang inyong pamilya. Tara na! Dito sa Alaminos City para sa ating 100 Islands. Ang patuloy na pagpapaganda sa 100 Islands National Park at lungsod ng Alaminos ay pinangungunahan ni Mayor Art Brian Celeste. Ladies and gentlemen, the new face of your favorite restaurant in Dagupan City. The original party place in town. The Music Warehouse Club Dagupan City. No need to go to Manila's top bars like Silo and BSK Club. Dagupan has it all. Fully air-conditioned with free entrance, free parking, and restrooms for all. Doors open at 7 p.m. Do well, live well, and dress really well. Find us at Paris Street, Barangay Pogo Chico. Contact us at 075-522-2617. Reserve your tables now. Mula sa pamahalaang panlungsod ng San Carlos, Pangasinan, abangan dito sa DWIC 89.3 FM Dagupan ang mga balita, kaganapan sa lungsod. Ibabahagi rin ang mga events kaugnay sa Mango Bamboo Festival na gaganapin sa buwan ng Abril. San Carlos, maayos. DWIC. Alas 5:25, welcome po sa ikalawang bahagi po natin programang Todo Balita at Komentaryo. At syempre kami pa rin po inyong nakakasama sa huling araw po ng ating programang Todo Balita at Komentaryo. Ako po Susan Valdez Siadaw. Kasama po natin si Kaaron Liway Iparagire. Ayan, at kantabay po natin sa technical side si Randy Castelo. Kahapon napakaraming ganap sa sa siyudad ng Alaminos. Taka muna. Kanina pa ako to ha. Talaga hindi ako binigyan ng tubig. Nakalimutan. Ginrequest ako na hot water kanina pa. Pagpasok ko, humatsing ako ng humatsing dito. Okay. Ayan. Kahapon nga napakaraming ganap sa siyudad ng Alaminos. Una, yung ayuda mula sa national government. Ito yung pamamahagi ng 2,325 sa lahat ng mga magsasaka at mangingisda. Meron ding exit conference ng COA at ang close out meeting naman para sa pagdeklarasyon ng fire out ng sanitary landfill sa Alaminos City. Pero unahin natin yung naganap na pamimigay ng ayuda. 2,325. Yan yung natatanggap ngayon ng mahigit 4.17 milyong magsasaka sa buong bansa. So, hindi lang kahapon sa Alaminos, kundi sa buong bansa po yun. Kaya lang, kumusta? Kulang pambili ng isang sakong abono. Tama? Kaya, saludo tayo kay Senator Cheese Escudero. Kasi sabi niya, hindi puro ayuda ngayon. Sabi niya, puro ayuda ngayon. Bukas naman, gutom. Yun ba yung solusyon? Ayuda ngayon, bukas gutom. Ang sabi ni Cheese, teka muna, may 30 billion tayo sa RCEF. Bakit hindi natin gamitin yung 15 billion nun para sa mga proyektong pangmatagalan? Anong ibig sabihin? Imbis daw na puro cash lang, ayusin na irigasyon. O nga naman, bigay ng cash. Kasi yung cash, pagka bigay nila,
Yung iba diretso sa grocery. Although magagamit nila pang grocery nila, kaya lang yung purpose talaga nun kasi para sa mga magsasaka. Kaya imbis nga naman na puro cash, ayusin na lang daw ang irigasyon. O bigyan ng pautang na hindi 5-6. Palakasin ang produksyon para kahit may El Nino, kahit tumaas pa ang presyo ng krudo dahil sa gulo sa Middle East, may aanihin pa rin si tatay. Kaya etong totoo. 79% ang tsansang tatama ang El Nino sa Hunyo ayon sa Pag-asa. Although kagabi, lakas na ulan na. Tagtuyot, tuyong lupa, walang ani. Pero parang di ko alam kung sa ibang lugar umulan din. Katulad sa Alaminos, sabi nga nung kahapon do sa close out meeting, kulang tayo ng dasal kasi umulan sa Alaminos pero do sa area na hindi do sa may sunog. Ibang area yung sunog, ibang area yung yung ulan. Hindi lapag, hindi po lapag yung ulan. Ayan, pag walang ani, tataas ang presyo ng bigas. Pag tumaas ang presyo ng bigas, tayo lahat syempre gutom, di ba? So ang tanong, hanggang kailan daw tayo aasa? O hanggang kailan sila aasa sa 2,325 na ayuda? 1 linggo lang yan sa isang pamilyang magsasaka. 1 linggo nga, mabuti na kung tumagal yun na 1 linggo. Ang punto ni Senator Chis dito, ayuda ngayon, pero dapat meron ding bukas. May bukas din. So, irigasyon ngayon para may tubig sa El Nino, credit ngayon para may pambili ng binhi, at resiliency ngayon para hindi tayo laging emergency mode. O di ba, mga kababayan ko, hindi natin pwedeng sabihin sa kalikasan, wait lang El Nino, di pa kami ready. Kaya dapat ang gobyerno ready na bago pa bumagyo. Bago pa raw tumindi ang sikat ng araw kasi nga grabing init. Grabing init kahapon, pero buti na lang umulan kagabi. Agree ako kay Senator Chis. Ang tunay na pagtulong sa magsasaka ay hindi sa parang nagbibigay ng limos. Ito ay pagbibigay ng kakayahan para tumayo silang mag-isa. Mangingisda nga sila eh. Sabi mo nga, bigyan mo sila ng pang-isda, hindi isda. At saka yung magsasaka, bigyan mo sila ng gamit nila, hindi ng bigas. Bigyan mo sila na para matuto sila umani kaysa doon sa bibigyan mo sila ng bigas. So, ayon ba kay Senator Chis, ayuda lang ba o dapat may pangmatagalang solusyon? Nay, 5:30 na po mga kaibigan. Babalik po tayo pagkatapos po lamang ng ilang paalala. DWIZ. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. That time check was brought to you by Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo. Gaming is for 21 years old and above only. Game responsibly, keep it fun. Nagsimula na ang tawiran, pamanang kalaman para sa magandang kinabukasan learning session sa Pangapis ng North Lingayen bilang tugon sa pangangailangan ng mga out-of-school youth na muling mabigyan ng pagkakataong matuto. Sa pangunguna ng First Spouses League of Pangasinan na pinamumunuan ni First Lady Maan Tuason Gico, katuwang pamahalang palalawigan ng Pangasinan, binibigyan tuon ng programa ang pagpapalakas ng basic reading at writing skills ng mga kalahok. Ang kay Ginang Gico sa bawat aral na kanilang natututunan, kasabay nito ang pag-usbong ng pag-asa na kaya pa nilang abutin ang kanilang mga pangarap. Una nang naipatupad ang programa sa bayan ng Umingan at mga Tarom. Inilunsad din ang tawiran, pamanang kalaman para sa magandang kinabukasan book donation drive at panawagan sa publiko na magdodonate ng mga libro, maaari nilang dalhin sa mga drop-off locations sa Pangasinan Polytechnic College, Pangasinan Provincial Library, Provincial Social Welfare Development Office at sa CB Mall, Urdaneta City. Ang mga idodonate na libro ay papamahagi sa mga donated rolling libraries sa mga pediatric wards sa 14 na provincial hospitals. Abangan na iba pang mga balita mula sa pamahalang palalawigan ng Pangasinan. Susan Yadaw, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Ladies and gentlemen, the new face of your favorite restaurant in Dagupan City. The original party place in town. The Music Warehouse Club Dagupan City. No need to go to Manila's top bars like Silo and BSK Club. Dagupan has it all. Fully air-conditioned with free entrance, free parking, and restrooms for all. Doors open at 7 p.m. Do well, live well,
and dress really well. Find us at Paris Street, Barangay Pogo Chico. Contact us at 075-522-2617. Reserve your tables now. Hindi umuurong sa pagtulong, kawang gawa sa lahat sinusulong. PCSO, PCSO. Hindi umuurong sa pagtulong. PCSO, Gusto niyo bang bumalik ang sigla ng iyong katawan? Alisin ang sakit, alisin ang karamdaman. Sa pag-inom ng PDA, Body Aqua Capsule 3DA. Dahil ang PDA, protection, against diseases. Balik sigla, balik PDA, Body Aqua Capsule 3 times a day. Balik sigla, balik PDA, Body Aqua Capsule 3 times a day. Mag-PDA, Body Aqua na tayo. Mag-PDA, Body Aqua na tayo. Mag-PDA, Body Aqua. Kaya sabay natin paghandaan ang kinabukasan. Sa Fortune Life, maaasahan mo tapat ako sa aking pangako. Para sa compulsory insurance coverage for agency-hired migrant workers, Fortune Life Insurance. Securing your tomorrow today. Oy mga suki, hanap nyo ba ay mga murang bilihin, malinis at sariwang pagkain sa pang-araw-araw at handaan tuwing may okasyon? May suggestion kami sa iyo. Tayo na sa Macador Market na kung saan inyong mabibili ang mga mura, sariwa, malinis at ligtas na bilihin tulad ng karne ng baboy at baka, manok, isda, gulay at iba-ibang sangkap sa pagkain. Matatagpuan din sa Macador Market ang dry goods, groceries, eateries at fruit section. Kaya ano pang hinihintay nyo? Gawing bongga ang handa mo everyday with Macador Market. Macador Market is open from 4 a.m. to 8 p.m. Visit us at Macador Market, Galvan Street at Zamora Street sa downtown Dagupan City. Liway Manantan at Isusan Yaraw sa Todo Balita. Oras po natin mga kaibigan, alas 5:35 ng umaga at nasa pangalawang bahagi po tayo ng Todo Balita at panghuling bahagi ng Todo Balita. Kasama niyo pa rin Liway Manantani Paragire. At Susan Valdesya daw. Ayan, sino po ang mga napuyat kagaya ko dahil sa biglang pag-ulan kagabi? Halos ano na yun mag-aalas 12 ng gabi. Tapos medyo matagal. Ayan, naaburido ako, hindi na ako makatulog hanggang siguro konti na lang, mag-alas 4 na. Anong oras na yun? Oras ng gising. Ako iniisip ko baka kaya doon sa Rizal, yun agad kasi dati isang konting ulan lang, konting ulan lang, talagang mataas na kagad yung baha. Kaya lang, siyempre, tag-init pa. Oo. At saka, tuyo pa yung mga lahat. Ako naaburido talaga ako kasi, basta, dahil sa mga ganap at magaganap. Kaya, madaming factors kaya bakit hindi ako makatulog o nakatulog kagad. Lalo na nung umulan, iniisip ko paano kaya. Binantayan ko yung area na simento na doon sa amin. Doon sa loob ng bahay. Nag-elevate naman kami, kapiranggot. Hindi kami pwedeng mag-elevate ng mataas kasi unang-una walang budget. Pangalawa, mababa yung aming bubong. Pag ginalaw ng todo yon, napakalaking budget ang kailangan. Pangalawa, aburido ako dun sa nakatambak na na buhangin dun sa harapan ng bahay kasi nga nagsisemento ng flooring sa loob. Mm-hmm. So, tinakpan ko pa yon para hindi siya umagos plus meron nga dun yung area na yon na semento na tumagas ang tubig galing naman sa wall. Ayan, di bali kalimutan na muna yung
hindi pagtulog, mamaya itulog. Pero ngayong araw po, April 30, Kalutan at dalan. Kalutan at dalan. Isa pa yan sa naalala ko, eto talagang si Ulan. Sutil. Mula nung unang taon, mga unang taon ng Bangus Festival, nung inilunsad ni former mayor, the late Mayor Benjamin Benjilim. Di ba meron yung sisindi na lang biglang uulan o kaya aambon. Ang pinakamatindi nun, naalala ko, dito sa may A.B. Fernandez Avenue, ang mayor si Mayor Benjilim o si yung ang lakas ng ulan, sabi nga, ano ba yan, imbis na inihaw na bagus, naging sinigang. Pero yearly yan. Taon-taon. Yearly yan. Maski yung dun sa yung nandun na sa kabila, dun sa Divinesia, meron din. Ang lakas-lakas talaga, halos pati hangin, may kasama hangin. Pero hopefully, baka in advance niya na yung ulan ngayong araw. Ayan. Sana nga, para naman mag-enjoy yung mga bisita natin. At saka yung mga nagpaplanong manood, yung tugtugan, sana, kulimlim lang na ganyan, wag na sana siyang umulan. Sana, pero kung uulan man, iagad niya na. Para kasi para malamig ang panahon. Kasi correct. nga, itong pag sinabi mong kalutan, yan, mainit. So, mainit na plus factor na mainit talaga yung panahon. Naglalagablab. Yan, baka mamaya. Pero marami namang sigurado tayo dyan, marami mga naka-station dyan ng mga first aid stations. Kaya yung mga nagpaplano o talagang nakaplano silang pupunta, don't forget magdala kayo ng payong. Dahil yung na-experience kagabi, plus medyo makulimlim. Pero pagkamat ganyan, pag umulan, tapos biglang pag huminto na, ang mga tao biglang lalabas tsaka babalik doon sa area. Mag-ingat lang at saka wag na lang magdala ng bata kasi medyo hindi maganda yung panahon. Pag umulan, problema nyo. Kawawa yung mga bata. So, happy Bangus Festival sa lahat, lalo na yung mga tagalungsod ng Dagupan. Ito ay... So, pang ilang taon na ito ngayon? Kung ngayon ay 2026 minus 2002, ilan yun? 2026 minus 02. O, syempre, hindi niya alam. 26, kasi hindi siya nakikinig. 24. Ang galing ng math. 24 plus 02, 26. Hindi, bubuksan ko sana yung calculator. Gano'n nakatagal. Pero 201 na conceptualize yun sa isang meeting, pinulong ni Mayor Benjilim. Meron silang isang meeting outside the city. Palagay parang sa yun. It's either sa Clark o sa Subic. At ito ay nagkaroon ng talastasan, pagbibigay ng mga suggestion sa isang pulong na yon, pinangunahan ni Mayor Benjilim kasama ang ibang department heads, and from that, limusa yung idea na maglungsad ang Dagupan ng sarili nitong festival. Hindi lang yung, kasi from time immemorial kasama ang Dagupan at saka San Fabian sa nagse-celebrate ng Pistay Dayat. Tatandaan ko yan, pag Pistay Dayat kami rin, mga pamilya andun sa Tundaligan. Yeah, formal ito inilunsad 2002 kasabay nga ng Pistay Diet Celebration. So itong taon na to doon sinubukan sungkitin ng Dagupan ang Guinness World Record para sa longest barbecue. Pagkatapos nito ay naging mission na ni Mayor Benjilim at ng mga staff na alamin kung anong mga dapat pagbutihin para sa susunod na pagdiriwang. So 2003 Bangus Festival doon. Matagumpay na ginawad sa Dagupan City ang Guinness World Record para sa longest barbecue na may habang 1,007.56 meters o 3,305 feet. Si A.B. Fernandez Avenue kung saan inihaw ang nasa 10,000 na mga bangus. So buhat nun hindi na gaano kasi parang wala nang dapat patunayan. So may napatunayan na. Actually, 2 beses yan eh. Kaya nga, yung una, yung first attempt, hindi nila nakuha. Meron yung 600 or 800 and then yung second, yung pinakadulo. 1,007. Doon sa may yan, halos tapat ng post office. Kaya mas pinahaba na nila kasi nga, merong nakulangan sila. Tapos, meron na namang kumuha ng beat. No, hawak na nila yung beat. Pinabayaan na kasi wala naman ang dapat patunayan. Yun ang original na may hawak ng beat. Oo, original ang Bangus Festival. Tapos
From then on, nagkaroon na ng kalutan in every nook and corner. Yes. Yung mga traditional na events ng Bangus Festival mula nung inilunsad nung ang mayor po ay the late Mayor Benji Lim, ang mga traditional dyan, syempre kalutan at dalan, April 30 talaga yan. And then yung 100 ways to cook bangus, gilon-gilon, although mas nauna yon before, meron na yung events na yon, sabi nga nila panahon ni the late Mayor Al Fernandez. So kalutan adalan, 100 ways to cook bangus, bangus rodeo. Ayan, parang 5 yung traditional events ng Bangus Festival at ito tuloy-tuloy naman. Plus syempre yung kalutan adalan, plus yung food street. Alala ko si Ka-Arundea kay Good Morning, siya yung chairman noon. Ng food strip at JCI Bangus ang kasama na pre-project din yan ng JCI Dagupan Bangus, and the rest is history. Ngayon hanggang barangay na meron ng kalutan. True. Abangan natin kung imbitahan tayo. Meron pala bukas. Yan, sure na yan. May kalutan dyan sa Bulusan. Lapit lang. Sure na yan na isang punta. Hindi pa natatapos yung kayo niya pupunta kami. Yun agad ang sagot. So, hintayin naman natin ang imbitasyon ngayon. Pagkatapos dyan, susunod dito sa Barangay Tabang. Ayan. Pero, tapusin muna yung dito sa Dagupan City. Ayan. Yung mga pupunta dito sa Dagupan, merong rerouting, di ba? So, wag mo isasara ang kahabaan ng sarado na mula kahapon ng kahapon pa? Kahapon pa kasi syempre yung pagtatayo nila ng mga stage, lalo na yung stages dahil meron yung malalaki. Yung isang sponsor always taon-taon andun siya sa may yung parang diamond na ganyan, yung pinaglalagyan ng Christmas tree. Doon palagi siya. Syempre ang laki nung stage niya. Mula doon sa Lukaw 7-Eleven hanggang sa Pantalgibang pagbaba ng tulay. Yan. Doon lang po yung sarado, kaya lang kuminsan nag-overflow po yung traffic pati dito sa hindi saradong area. Pero at least meron pa naman downtown, tsaka meron pa doon sa kabila sa De Venecia, yung dati. Old De Venecia Highway. Pero ang bilis po ng oras natin mga kaibigan, alas 5:45 na. Babalik po tayo kaagad pagkatapos po lamang na ilang paalala. DWIC. Papalakas ng papalakas, palinaw ng palinaw. Mga balita at impormasyong naiintindihan dahil malinaw mong nalaman. Tutok lang sa DWIC. Mula umaga hanggang gabi. Updated on air and online. DWIC. Nagbabalita ng tama. Naglilingkod ng tama. DWIC.
Huwag papayag na wala kang alam sa balita. Maiiwan ka niyan. Huwag kang papayag na hindi mo alam ang latest. Ma-out of place ka niyan. Programang hatid ang tamang balita at tamang impormasyon. Hindi lang sa Maynila, kundi sa buong bayan. Ronda Pilipinas. Pinakabago at pinaka-updated na mga pangyayari ihahatid live. Ronda Pilipinas. Kasama ang gigising sa inaantok mong dugo, si Dennis Antenor Jr. Ronda Pilipinas. Makinig sa buong Pilipinas sa DWIZ Manila hanggang saan mang sulong nationwide sa lahat ng DWIZ local stations sa buong bayan. Watch din ng live sa Aliw 23 at sa Facebook at YouTube ng DWIZ Ronda Pilipinas. Monday to Friday, 10 a.m. Liway Manantan at Susan Yaraw sa Todo Balita. Oras na po natin mga kaibigan, alas 5:48 ng umaga sa araw po ng April 30. Ang ngayon po ay araw ng Huwebes at kayo pa rin po ay nakikinig sa Todo Balita sa DWIC Dagupan. Panawagan ni Senator Francis G. Escudero sa gobyerno gamitin ang 30 billion na Rice Competitiveness Enhancement Fund o yung tinatawag na RCEF. Ang RCEF, ang nasabing pondo ay na-create sa ilalim ng Republic Act No. 11203. Layunin nitong nasabing batas ay may magamit para i-finance ang iba't ibang interventions na long-term at hindi lang yung ginagawang short-term cash aid. Kailangan ng long-term na programa para matulungan ang mga farmers kapag tumama ang El Nino o di naman kaya ang pagtaas ng presyo ng gasolina kagaya ng nangyayari ngayon hindi lang sa Pilipinas kundi apektado ang buong mundo ayon kay Senator Escudero. Dagdag pa ni Escudero, merong 15 billion pesos na allocation para naman sa other priority programs, activities and projects sa ilalim ng RCEF. Ito nga yung Rice Competitiveness Enhancement Fund o kaya yung Rice Tarification Law na kailangang i-redirect sa mga interventions na ayon sa kanya ito yung most effectively promote farmers' productivity, supply resiliency, and address food security and emergency situations o on emergency situations on rice due to supply shortage o kaya extraordinary increase in prices. Dagdag pa ng nasabing senador, isa pang pwede na makakatulong sa mga magsasaka ay yung tinatawag na bahagi ng 30 billion mula sa Rice Competitiveness Enhancement Program, specifically the 15 billion pesos for other priority programs. Dagdag ni Escudero. Ayon sa kanya, itong pondo nito can be mobilized para naman i-expand ang financial assistance, rice credit at saka irrigation projects. Dagdag pa ng veteranong senador mula sa Bicol na kailangan ang gobyerno o kaya kailangan ang government interventions sa mga kapanahon ng krisis kagaya ng El Nino na kung saan ang dry spell ay pwedeng tumagal. At ang global fuel shocks naman mula sa Middle East tensions ay eto nga nangyayari na. Makakatulong ang short-term and immediate ayuda, subalit kailangan din natin ang mga pangmatagalang programang magpapatibay sa produksyon at magbibigay ng kakayahan sa mga magsasaka na harapin ang tagtuyot at mataas na presyo ng langis, pahayag ni Escudero. Meron naman siyang suhestyon sa Department of Agriculture. Sinabi nito na kailangang umpisahan na ang pag-roll out ng 10 billion pesos Presidential Assistance for Farmers and Fisherfolk Program na kung saan makakapagbigay ito ng 2,325 pesos each sa mahigit 4.17 million na mga magsasaka at mga mangingisda sa iba't ibang bahagi ng bansa. Ang Department of Agriculture dinescribe ang cash aid bilang isang lifeline para naman sa labanan itong matulungan ang mga magsasaka sa epekto ng pagtaas ng presyo ng gasolina. Ang initial payout ay ginaganap na sa Ilocos Region o kaya sa Region 1 sa Cagayan Valley, sa Central Luzon, sa Western Visayas at sa Zamboanga Peninsula.
Dagdag pa ni Senator Chis Escudero, ang goal ay palakasin ang resilience ng mga magsasaka. Ang mahalaga ay matulungan silang makabangon at makapagpatuloy sa produksyon upang mapanatiling matatag ang supply ng pagkain kahit sa gitna ng krisis. Inacknowledge naman ng mga opisyalis ng agriculture na ang assistance ay modest lamang ito, maliit lamang. Ang primary na objective nito ay short-term relief para sa mga magsasaka. They are bracing for a moderate to strong El Nino later this year 2026, with the Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Agency, in short, PAG-ASA. Itinaas na po niya at inanunsyo yung posible ma-develop to 79% by June, eto pong El Nino. Diyos ko, tagtuyot talaga. Ang weather phenomenon is expected to bring prolonged dry conditions, strain irrigation systems, and cut farm output, particularly rice and corn. Pag tumagal ang El Nino, ay matutuyot ang mga magsasaka. Hindi lang yung kanilang mga sakahan, kundi sila mismo. Saan sila kukuha ng para sa kanilang mga pamilya? So yun po ang panawagan at statement naman ni Senator Chis Escudero patungkol nga sa kung paano matulungan ang ating mga magsasaka at saka mga fisher folks. Bukod dun sa nung biglang umulan kagabi, naalala po natin ang maraming bagay-bagay plus syempre yung kalutan at dalan dito sa lungsod ng Dagupan. Syempre ang ating mga magsasaka, pag medyo mahaba po yung at saka maganda yung pag-ulan na hindi magdudulot ng pagbaha, ay malaking tulong po yan para sa ating mga magsasaka. Kung hindi magiging bagyo, ay makakalaot naman ang ating mga fisher folks. Good morning kay Kaaron Glory Sanchez Maramba, Sir Napoleon ko. Good morning. Maraming salamat. Sabi ni Sir Napoleon ko, more power, God bless always, will miss your program. And we will miss you. Antabayanan niyo po. Antabayanan ang mga susunod na kaganapan. At sabi naman ni Ferdinand Jose II, we always support you and we miss you. Maraming salamat. Nakaka-touch naman po kayo. At sa iba pa, good morning kay Mama Ta and Tropa. Abangan kung saan po kami. Saan nyo kami masusundan? Palagi kong sinasabi, nitong mga nakarang araw, sundan nyo po kami sa aming mga Facebook page. Pero change court tayo, Kaaron Susan. Ayan, meron kasi tayong importante inasikaso sandali. Pero mga kaibigan, ang bilis na oras natin, 5 minuto na lang bago sumapit ang alas 5:55 kasi. Alas 5:55 bago sumapit, 5 minuto na lang bago sumapit ang alas 6 ng umaga. Kahapon nga, ang dami, actually hindi lang kahapon, buhat itong week na to, ang dami tumatawag sa atin. So alam na natin kapag kami tumawag, lalo na yung mga hindi naman dating tumatawag, tapos tatawag sila. Pero yun, kino-confirm po natin, hanggang ngayong araw na lang po ang Todo Balita. Ayan. Pero ang himpilang 89.3 magiging 893 na. Ang bigkas. Dahil ito ay magbabalik sa dati niyang home radio. Ayan, dati po itong home radio at magbabalik siya. Yan, music na po siya. Pero, yun, ang tabayanan po natin, ATM, at the moment, yun po yun, ang decision ng new management, na gawing music na lang ito. Although maraming mga violent reaction sa labas, maraming music, meron ng Spotify, meron may mga ganon. Yung mga anong tawag nito? Nagbibigay ng moral sa atin. Pero moral support. Okay lang po kami. Yan. Okay. Huwag kayong mag-alala. Sabi nga, kapag merong may dilim, pag may sunset, pag lumubog ang araw, pwedeng kinabukasan ay sisikat din muli ito. Ayan. At sisikat siya. Kapag bumagyo, humuhupa rin po yung bagyo. Hindi yan forever na bagyo.
Ganon. At kapag ka nagbukas, sabi nga nila kapag ka isinara mo yung bintana, pwedeng mas maraming bintana pa ang bubukas. Maraming mga ganon. Pero yun nga po, dahil kami ay mga Sundalo. Pwedeng ilagay kahit saan. sa puso namin kami ay mga journalist. Ayan, magiging journalist po kami. Oo. Kahit na wala na po kami rito sa DWIZ. Sabi ko nga, patuloy na maghahatid ng mga balita sa inyo, kaganapan sa lungsod ng Dagupan, sa lalawigan ng Pangasinan, sa buong bansa at sa iba't iba yung dagat. Yan, marami namang paraan eh. Oo, maraming platforms na ngayon, Oo. lalo na ngayon. Marami pong paraan. Pero maalinsangan na, umiinit na yung Yung itinaas ko kasi yung itinaas mo kaya Oo, kaya tapos mainit pa, no? nasa taas. Oh, biglang siguro yung uminit. electric fan pwede ko nang dalhin na. Iuwi ko na. Sis Grace, good morning kay thank you. Ganun eh. Thank you. At si Cora Aquino at Kuya Mar, good morning. Maraming salamat. Kasama rin sila sa tatanong, bakit anong nangyari? Ayan. Maraming salamat po sa inyo. Kuya Benjitan, yan. Magsasama-sama tayo bukas. Yan. Sarap. Eat all you can, no take out. Pagdala ka na ng plastic. Ziploc. Ay, sa bagay, hindi naman take out yun, balkot. Oo. Siyempre, huwag mo na upot. Tiga mo sama na banta mo. Sayang. Good morning pala kay Matet at kay Ryan. Dahil gising na gising ako ng 12 midnight, nakita ko yung post. Ay, naliligo si Ryan sa ulan. Sabi niya, ito yung si Matet, anak ni Kaaron. Talaga? Gabi? Oo. Anak ni Kaaron Orly, mga balikbayan mula sa Canada. Sabi niya, na-miss ni Ryan yung pagligo sa ulan. Midnight, naliligo. Ayan. At nagising ako kaya nakita ko yung post. Ayan. At sa lahat po na ating mga listeners, hindi man nag-chat sa atin, pero pag nakausap natin, Kuya Jun Dasig, ayan ngayon lang. Si Bentong! at marami pang iba na mga tagapakinig po natin na hindi naman sila nanonood sa Facebook. Kasi yung mga nababanggit po namin, yung mga nakikita po namin lumalabas sa mga pangalan dito sa at masipag silang mag-chat. Ayan. Pero marami po tayong mga tagapakinig na hindi nagchat-chat. Ayan. At sabi, hindi nyo naman lang kami mabati. Kasi po kung ano po yung nakita namin, yun lang. At meron naman yung iba, pag nag-message, makikita namin tapos na yung program. Councilor Dada Reyna, good morning. At good morning kay former Councilor Red Erfe Mejia. Nakita ko yung react niya sa post ko kagabi. At kay Dr. Malu Fernandez. Yan, magandang umaga. Kay Doktora De Vera. Carino! Doktora De Vera Carino, maraming salamat po sa inyo. Pero syempre, pwede naman po kaming palalaw-dalaw dyan kung kailangan magpaayos ng salamin, magpagawa. Ayan, kita-kita tayo mga kaibigan dun sa pwesto ni Doktora Mila De Vera Carino dyan sa may downtown area. Pagpunta nyo dyan, may sasalubong sa inyo isang doktora na yung ngiti niya hanggang tenga. At meron kaagad candy. Okay, yun nga po, sinasabi nga po natin, magpapaalam po kami dito sa Todo Balita, dito sa DWIC. Pero nandiyan lang po kami sa tabi-tabi. Yan, magkakasalubong po tayo anytime, anywhere, any place. Ayan. Yung mga gustong ayain kami mag-abroad, pwede na. May sapat na oras tayo. Ako lang. Para mamasyal. Local lang ako. Wala pa rin akong passport. Good morning kay Joanne ng Flyers Hub na hindi na mababaha pag umulan ng malakas dahil naitaas na nila yung kanilang office building dyan dun sa dulo ng Perez Boulevard. Ayan. Mama Ta, huwag kayo mag-alala. Kakain kami lagi dyan sa sa Masarap Grill. Masarap Grill. Hindi, Masarap Grill pangalan mo kasi. Oo. One Stop Shop. Oo. Parang ganun eh. Kasi pwede pero mas madali siyang tandaan, Socialite Bazaar. Socialite Bazaar. Good morning kay DC Vian at ang kanyang mga angels dyan sa Socialite Bazaar. Yan. Plus yung pinakasikat na donut sa Dagupan dyan sa harapan ng Socialite Bazaar at Masarap Grill na pag bumili kayo ngayon, bukas maganda pa rin siya. Kay Kuya Polly, kay JR, kay Jerome. At yung mga At saka kay Yaya. Yan. Yung mga kaibigan natin dyan sa Pares, I love you.
Dun sa may di Venecia. Si Ma'am Ivy. Old de Venecia. Tsaka si Mother Lily. Tsaka siyempre kay Sir MJ. Ang joke nga nila, para hindi ka halata, sabihin mo, pares, I love you. Yung pala, sinasabi na niya, pare, I love you. Sa mga sponsors po natin, siyempre, yung ating mga tagapagtaguyod na kaya tayo tumagal dito, siyempre dahil po sa ating mga sponsors, hindi naman po tatagal ang isang kahit na anong negosyo kapag walang mga sponsors o walang nagbibigay ng suporta dito po sa DWIC. Ang Magic Group of Companies, mula day 1 ng DWIC nung taong 2013, 2013. Hanggang ngayon at bukas, andyan sila. Ay andyan at hindi po iniwan ang DWIC. Ang Alaminos City Government. Ayan, Alaminos City Government. Since day 1 din. Oo. At saka si former congressman at mayor, former congressman, naging mayor at balik congressman Arthur Celeste, and si former congressman and ngayon ay mayor ng Bolinao, Boying Celeste. At si Congressman Art Celeste. Siyempre kung sino yung umupong mayor dyan sa Alaminos, ayan, tuloy-tuloy po yung yung pagsuporta nila sa atin dito. At ang NGCP, at saka Central Pangasinan Electric Cooperative, Sinpelco, maraming salamat. Ganun din ang City Government ng San Carlos, ang Ikarma Health Forum. Yeah, Ikarma. Si Dr. Glenn Soriano, maraming salamat. Ang Pau de Arco, dire-diretso po yan, yung pagsuporta po nila. At ang lalong-lalo na po ang Provincial Government o Pangasinan, si Governor Ramon Monmon Gico III. Na-imagine ko kasi yung sarap niyang kumain kahit saan, sa talipapa, karinderya o siya, magana siyang kumain. Sino ba? Hindi ako gumawa ng listahan. Siyempre, wala din ako listahan. Ang ating First Lady, Ginang Maan Tuason Gico, maraming salamat. Sino pa ba? Manawag. Yung latest lang. Manawag, si Mayor Dr. Ming Rosario, ganun din. Si Board Member Vice Ventanilla. Yan, yun, National Grid Power Corporation. Oo, tapos si Congresswoman Rachel Arena, si former Congressman Christopher De Venecia ng 4th District, si Congressman Manay Gina De Venecia, ang Region 1 Medical Center, at marami pang Region iba. 1 Medical Center headed by Dr. Roland Joseph Mejia. Director Chief. Ano ang tawag sa kanya? Chief Center Chief. Dr. Roland Mejia. Ayan, maraming salamat po. At marami pang iba. Hindi man namin nabanggit o mabanggit ang inyong pangalan. Kami po ay taus-pusong nagpapasalamat po sa inyo. Siyempre kahapon naalala ko si former Congressman, former Mayor Leopoldo Batawil. Oo nga pala. Lahat sila. Maraming salamat. At Janinis na hindi handa, hindi mo pinaghandaan pa rin. Pasasalamat. Kasi po, sabi nga natin, dito lang po tayo sa Todo Balita magpapaalam. Pero andyan lang po tayo. Okay? Like nyo na, follow nyo yung aming mga Facebook para sabay-sabay tayong lumakad. At pumasyal. Yan, pwede po yung aking news page na bago, Lala Newsroom PH. Kaya bakit Lala? Lola. Pero hindi po yun. Laging alerto, laging aware. Ang ibig sabihin nun. Ako naman yung aking Smorgasbord News Pangasinan. Bakit Smorgasbord? Iba't iba po yan ang maipopost po doon, maibabalita. News, mga places, events, persons, activities, etc. Smorgasbord sa usually ginagamit yan sa pagkain. Pero parang food for the mind din yun. Iba't iba. At Smorgasbord News Pangasinan. Saka Pangasinan News, Pangasinan News Daily at Philippine News Agency. Ako naman ay patuloy na magsusulat sa Philippine News Agency. Yan po ay online platform. National Government Agency po yan. Ay numpisahan natin doon. At good morning at maraming salamat sa aking Bureau Chief, Hilda Dada Austria. Ayan, ako magbabalik ako sa Pangasinan News Daily na meron ng 24,000 na pabayaan Naayos na. 24,000 followers. Yes, oo. Na hanap ko na yung aking editor. Yan. Congratulations. So maraming platforms. Sa panahon ngayon ng digital world, napakaraming platforms plus alam nyo kasi kahiligan, kahit noon, di ba? Kahiligan natin magpa-picture, yung film pa lang.
Pero ngayon, mas madali na, anywhere pwede kang kumuha ng photos and videos at napakarami nating files. So, anong gagawin natin? Kahit kayo, anong gagawin nyo? O di i-share nyo. Hindi man para sa, yung iba kasi sinishare o pinupost, eto na yung album ko online, which is true. Diretso lang tayo. Kasi abang ako ng abang. Diretso lang kasi huling araw na natin to. April 30 hanggang sa dumating si Kaaron Orly. Binigyan tayo na. Abang ako ng abang eh. Ayan. Kahapon, ito yun. Sa kahapon, nakashoes ako, di ba? Ay, kahapon pala hindi ako nakapasok. Kasi nga, hindi na naman ako nagising yun. Alam ko nga tilalamot. Meron pa tayo, pahabol na lang kung napunta sa Alaminos City. So, na-assign ako doon sa pinuntahan ko yung sanitary landfill. Wala nang apoy, wala ka na makita, talagang tinabunan na. Pero hindi pa siya pag ganun pala, kahit na wala ka na nakikita apoy, hindi pa i-declare na fire out. Meron palang mga basis din sila, parameters sila para i-deklara ng Bureau of Fire na na tawag nito, safe na at wala nang apoy. So yun, kaya umabot pa siya ng 12 o'clock bago ideklara na fire out na talaga. Pero imaginein mo yung 1.6 hectare na nasunog out of 4.5 hectares. Kasi pagdating daw ng regional director, hindi nyo, sayang ang tubig. Lalo na summer. So, parang sayang ang tubig. Agatan hindi raw kakayanin ng tubig lang yun. So, ang kailangan talagang ay tabunan siya. So, buti na lang ha. Kasi ang cause ng fire kasi, merong nagsunog. Kaya nga kahapon, ang number 1 na sinabi, bawal magsunog ng basura. Huwag magsusunog ng basura. Meron kasing doon sa malapit na area, merong matandang lalaki, meron sa private property niya, nagsunog siya. Merong una daw yata basa yung mga dahon. So binalikan niya kinabukasan, doon niya sinunog. Lumaki. So hindi niya na makontrol ngayon. Kasi 'di ba pero medyo malayo naman yun doon sa kaya lang yung hangin. Yung hangin. Tsaka di ba yung pag humahangin, malakas sa hangin, walay untik yabsukin. Lumilipad yung mga yung dapol ba yun, yung apoy. Yung meron pa siyang apoy. So yun yung naging cause po ng sunog. Hindi yung katulad ng dito sa Dagupan, yung talagang bigla na lang silang sasabog dahil nga sa methane gas na yung sanhi nga po ng mga chemicals na poisonous yung mga yon. So yun, mabilis naman nung unang araw na 23 siya nagsimula, 24 controlled na. Kaya lang 25 nag-rekindle na kasi yung nasa ilalim. Oo, pala meron yung mga cells ang tawag doon sa bawat butas. Oo. So pag napupuno na yon, tatakpan na nila ng lupa, tatamnan nila ng lupa. So pati yung tatamnan nila ng seedlings. Tatamnan nila ng vegetables. So, okay. At saka kung naman yung tinatanim nila, pati yung nasunog. At nasunog din yung lalim. Ganun kasi layer yun, diba? Ganun kainit. Kaya ganun katagal lumaki. Kaya kahit na natabunan na, hindi pa rin yung safe na safe. So kailangan pa rin nilang kinargan daw nila ng tapos pa rin kahit nasa lalim ng lupa. Parang talagang yung pa rin, inapula pa rin yung apoy. Parang yung nabasa kong balita kahapon, tuloy-tuloy naman yung pagdating ng mga truckloads ng panambak dun sa Navotas. Yun yung ginagawa, mas maluwang po yun. Pero ingat po tayo. Kaya nga sabi nga ni Chief, sabi niya, dahil tapos na sila, get ready. Baka daw i-deploy sila sa Navotas. Pero, possible yon. Kasi nga, yung experience na rin nila. Kasi 24 round the clock, hindi sila umalis doon, hindi nila iniwanan. Talaga nag-stay talaga sila dahil meron namang barracks doon. Hindi talaga sila umalis. 24 hours sila round the clock na nandun. At ang maswerte lang ang Alaminos City, madaling na apula. Kasi yung panambak, doon sa tabi, ang laki parang quarry area ang may-ari din. So doon na kinuha. Yung nakasunog, yung nag-cause ng sunog, in-offer property niya. In-offer niya yung property niya na doon kumuha ng panambak. Ang dami. Hundreds of
truckloads ang itinambak doon at hindi pa rin tapos hanggang kahapon nung napunta tayo doon, naghahakot pa rin, talagang tinatambak pa rin. Kaya sabi nga natin, sa Navotas kasi medyo walang, buti kung merong ganung kaluwang na property na pagkukunan nila ng ano, kaya medyo mas malaki yon at mas malayo yung area siguro na pagkukunan nila ng tawag nito ng panambak, kaya medyo matagal yung, Okay. yung ma-solve yung ay mag-fire out yung doon, sunog doon. Ito naman, pahabol po natin para sa mga consumer members ng Central Pangasinan Electric Cooperative. Gaganapin ang inyong Annual General Membership Assembly o AGMA. Yan, ng Central Pangasinan Electric Cooperative. Yan po ay sa ika-4 na Sabado ng buwan ng Mayo base sa schedule ng Sinpelco Laws o Bylaws. Ang taunang pagtitipong ito ay nagbibigay ng pagkakataon sa mga member consumer owners na maging updated sa pamamagitan ng annual report, aktibong pakikilahok sa talakayan at magkaroon ng pagkakataong manalo ng mga panabik na mga premyo. So pang-4 na Sabado nitong buwan ng Mayo ang inyong Annual General Membership Assembly. Good morning and maraming salamat din sa Bedbox Hotel, sa mga staff dyan sa baba. Pero syempre, patuloy naman kaming pupunta dyan. Plus, good morning din sa mga taga-bayan ng Basista, headed by Mayor Jolly Resuello. Magandang umaga at marami pa sa inyong lahat. Wala na kaming oras para maraming salamat sa inyong lahat. At dito sa DWIC, siyempre babalik-balik pa rin kami dito, may mga claims kami. At saka may mga gagawin pa. At maraming salamat sa Aliw Broadcasting Corporation sa encouragement ni Kaaron Orly at siyempre ni Kaaron Susan. Kahit papano, naging station manager ako ng 3 months dito sa Aliw, dito sa DWIC Dagupan. At bukas, home. Back to home radio. Back to home radio. So mga kaibigan, antabayanan po ninyo last day din ng programang Orly in the Morning. Makasama po ninyo si Karen Orly Navarro. So sa programang Todo Balita, nagpapaalam po kami at nagpapasalamat ng maraming salamat sa inyo lahat. Nakasama po natin sa technical side si Randy Castelo. Ako po si Liway Manantan Iparagire. Maraming salamat po sa inyo. Abangan nyo kami. Ako naman po si Susan Valdez Siadaw. Kita-kits pa rin po tayo. Magandang umaga po sa inyo lahat. Sumainyo ang Todo Balita, Lunes hanggang Sabado, dito sa DWIZ-FM 89.3 News Radio Dagupan.